Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo. Pag-usapan natin itong isang tawagin natin itong taong ito na missing link. Siya yung link para maisakatuparan yung pagharang sa impeachment trial ni Sara para maibasura na naman. Napapabalita mga ka-Wonder, may isang miyembro mula sa minority bloc na tila bumabaliktad. No? Alam natin na kailangan ng 13 votes para mapa-oust si Tito Sotto. So yung yan pong pag-uusapan natin at ipagdudugtong pagtatahi-tahiin natin mga ka-Wonder kung ano ang kinalaman niyan para maisakatuparan ang pagpigil muli. No? So una, of course, narinig natin na yung pag-oust sa posisyon ni Tito Sotto na nariyan nga si Loren Legarda na wow, mali sila. Akala nila ipapalit si Loren. Of course, mas advantage sa kanila yon. Alam natin na maaring gamitin yan dahil sa kalagayan ngayon nung anak, si Leviste. No? Pero hindi po pumanig si Senator Loren sa kanila. No? At hindi na-oust si Tito Sotto, si Senate President Tito Sotto. Alam natin yan na 13 dapat ang boto mula sa 24. At nung huling mga plano nila, pinamunuan daw ni Senator Alan Peter Cayetano at sinubukan tanggalin ang Senate President na si Senator Tito Sotto. Itong mga tinugurian kasi mga ka-Wonder na Duterte block, no? Hindi naman maidi-deny, no, dyan sa Senado. Although yung mga talagang sinasabi dyan na full-pledged, kumbaga sa rango, etong sila Bato de la Rosa, sila Bongo, sila Marcoleta, si Amy Marcos, sila Robin, and the rest parang another level lang. Yun ang pagkakaintindi ng taong bayan. Ano? So, ang mga ito ay kilalang mga malalapit, of course, sa Duterte, no? Parte ng mga grupo nila. At may sinasabing ouster nga, pero sino yung hindi umayon? So, sinabi ni Amy Marcos na hindi naman isa siya sa pinaghihinalaang maaring babaligtad pero hindi pa kumpirmado kasi hindi raw siya yung kumbaga hindi siya instigator, no, ng tinaguriang coup para mapaalis si Tito Sotto. Pero hindi niya rin sinabing pero wala rin nasabi mga ka-Wonder na hindi siya pumirma. Dahil may isang hindi pumirma mula sa minority bloc. Yan ang katanungan. No? Sa report nga na sinasabi nitong mga minority, hindi naging sapat ang dahilan kaya hindi na-oust si Tito Sotto ay hindi naging sapat ang kanilang boto na dapat 13. No? May hindi kasi bumoto. No? No? Alam natin si Senator Legarda ay hindi rin yan umayon at hindi natuloy, no? Kasi siya yung papalit na Senate President. Pero may sinasabi rito na hindi bumoto. Alamin natin yan mga ka-Wonder kung sino yan. Although nasabi ito no, na pag-usapan o nabanggit, no, i-report siguro nasa document ito. So itong sinasabi natin na pag si Tito Sotto ay na-oust, magiging pabor ito. At yan ay may kinalaman, of course, sa impeachment trial ni Sara Duterte at internal political alignment sa Senado, mga ka-Wonder. Kung pag-uusapan natin itong mga Duterte block. So, yun nga, yung minority ay hindi nakakuha ng sapat na boto, hindi sila umabot ng 13. So, in other words, may hindi bumoto. At yun daw po ay si Senator Bongo, ayon sa naririnig natin, na hindi talaga siya bumoto para i-oust si Tito Sotto. So, bakit? Yun ang tanong. Alam natin na kasama si Bongo sa ICC, kasama siya dyan sa aarestuhin na pagkatapos ni Bato, at alam natin na marami siyang mga nagawa rin, itong sinasabi nating malasakit. So siguro iniisip niya yung legasiya niya na ganito lang ako mag-end up, ang pangit. Ayoko kasi nakita niya si Bato patago-tago, talagang dadakipin yan. Siguro na-contemplate niya, na-realize niya na kailangan kong makibargain, parang gano'n, no? Makiusap. Kaya parang gano'n. Ang pagkakasabi kasi ni Tito Sen, may tumawag. No, comment down below doon sa mga naka-obserba nun o nakapanood nun. Tumawag daw at kung gusto raw gawin o boto, parang gano'n. Gagawin daw. Parang yun ang pagkakadating.
So in other words, hindi raw bumoto itong si Bongo para ma-oust si Tito Soto. Bakit? Bakit kaya, mga ka-wonder? Bakit kailangan nilang i-oust si Tito Soto? Ito ang dahilan. Alam natin na bago ma-impeach ang isang government official, presidente, yung government official, yung mga sinasabi natin mga secretaries, Supreme Court Justice. By the way, si Justice Carpio ay sinabi nating Chief Justice, bagamat hindi siya naging permanent Chief Justice, pero naging 4-time acting Chief Justice. Kaya ginamitan na rin natin siya ng tawag na Chief Justice. Well, anyway, balik tayo doon, mga ka-wonder. No? Ito nga, kailangan maghain, no? Kahit sino man pwedeng maghain ng impeachment trial or impeachment complaint kay Sara Duterte. No? O kaya isang miyembro ng House of Representatives. At saan ito ihahain? Alam naman natin, napapanood natin yan. Diyan sa House of Representatives. At yung mga laman ng reklamo, gaya na nakaraan, yung mga reklamo kay Sara, yung mga culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, malversation, plunder, etc. At magpipresenta yan ng mga dokumento. Kita natin yung matataas na papel na nilalabas. Yun po yung mga ebidensya, ganun kakakapal. No, yun ay mga dokumento, audit reports, no, ng COA, ng mga ginastos sa napunta, excuse me, mga affidavit ng witnesses, kasama na dyan yung bago na si Madriaga, at yung records, no, yung mga resibo, yan, transcripts at iba pa. Pero kailangan, mga ka-wonder, may endorso ito ng isa sa mga kongresista. Kung ito ay pribado, kung pribado o nagsampa. Pero of course, kung House of Representatives, hindi na kasi nga sila nga yung kailangan may endorsement. So, i-refer ito sunod sa Committee on Justice. I-refer ito sa kanila pagkatanggap ng reklamo. At ang gagawin ng komite ay susuriin yung gaya ng ginawa kay PBBM. If the impeachment complaint is sufficient in form and sufficient in substance. At nangyari nga, sufficient in form kay PBBM, but not sufficient in substance. So magkakaroon niya ng mga hearings, ipepresent yung mga ebidensya, no? Ayan yung sinasabi kung substantial ba yan. Paliwanag ng depensa, of course, in this case, didepensa si Sara Duterte bilang Vice President. So may tinakdang panahon yan, mga ka-wonder, para tapusin yung review. I-review nila yan. So pagdating yan, pagkatapos ng hearing, magkakaroon ng pagboto sa House Committee. So, boboto ang Committee on Justice. So, ito yung posibleng resulta sa botohan. Either ibasura ang reklamo or aprubahan ang gagawing articles of impeachment, mga ka-wonder. So, kapag inaprubahan, let's say, isusumiti ito sa plenaryo ng House of Representatives. Sa plenaryo, anong mangyari? So magkakaroon ng boto ng buong House, no? Tatalakayin at boboto ang lahat ng kongresista, lahat, ano? So ang requirements lang gaya ng sinasabi natin is 1/3. I don't know kung yung mga dinagdag pa nitong Supreme Court. Pero 1/3 po ang kailangan ng miyembro ng House of Representatives at kailangan pumirma at bumoto kung pabor. 1/3 po yun. Kapag naabot ang 1/3 is automatic impeach si Sara bilang Vice President. At hindi na kailangan, mga ka-wonder, ng concurrence dito ng Senado sa ganitong stage, no? So, diretso ipapadala ito ngayon sa Senado. They will act as the quasi-judicial, no? Alam natin na hindi naman sila Supreme Court, hindi naman sila judiciary, pero sila po yung maglilitis dyan sa impeachment trial kay Sara Duterte. So, ipapadala yung articles of impeachment sa Senado, and then magkakaroon ng paglilitis sa Senado. Ang tawag dito ay impeachment trial. Excuse me po. So, ano ang role ng Senado? No? Sila ang mamumuno. Sila ba? So, ang Senado kasi ang magiging hukuman ng impeachment cases. So, kung Vice President ang i-impeach, like si Sara Duterte, ang magpe-preside niyan ay Senate President. Senate President po ang magpe-preside kapag umabot na sa Senado. Pero kung presidente naman ay hindi Senate President, ang magpe-preside niyan ay Chief Justice ng Supreme Court. So in this case, ang magpe-preside si Tito Soto.
Haharap si Sara Duterte kasama yung mga lawyers niya sa Senado at si Tito Soto ang magpe-preside. Yan ang dahilan. Bakit kailangan ma-impeach o ma-oust si Tito Soto? Para mawala ang balanse. In fact, sabi ni Tito Soto, hindi lang naman kailangan siya ang gustong alisin ng pagkakasabi. Alisin din yung Blue Ribbon, pro tempore kay si Senator Lacson at yung mga committee diyan sa majority para mapilay and at the same time maulit lang yung gaya ng dati. Kaya they are working double time mga ka-wonder. Napatalsikin si Tito Soto pero nga sabi nga natin may isang hindi pumurma at hindi nag-agree na ma-oust si Tito Soto. Yan ang isang sinasabi nating missing link. No? So balik tayo mga ka-wonder. So ano mangyayari sa trial? So ang House members ang magiging prosecutor kasi sila yung nag-impeach. Sila ang uusig kay Sara. Sila yung magpo-prosecute, no? At yung siyempre yung si Vice President Sara Duterte at yung legal team niya ay didepensahan nila yung sarili nila, no? Magkakaroon diyan ng presentasyon ng evidence, no? Mga ebidensya, testimony ng mga witnesses, yan yung iniiwasan ni Sara kaya siya nagsalita dyan na nagbigay siya ng kanyang speech sa social media na siniraan niya na itong akbayan, siniraan niya na si Risa Hontiveros, sabay pasa ng paninisi kay PBBM na tanging matatalino lang at nag-o-observe na taong bayan ang nakakaunawa. Pero kapag ikaw ay kulto at wala kang alam sa buhay mo, kundi umuo na parang uod, walang magagawa sa'yo. Pero yung mga DDS nating kaibigan dyan na nalilinawan na, saludo tayo sa inyo. Hindi tayo magkakaaway. Walang kulay dito, walang tao. Kundi ito ay para sa ating bansa. So yan nga, magkakaroon ng cross-examination. Kumbaga parang isang korte. Tatanungin ka ng paulit-ulit kung consistent ka. At totoo yung sinasabi mo, credible ka. So magkakaroon ng mga oral arguments dyan. Of course, expect na merong dyang mga senador na babanat, no? As usual naman nakita natin that they're not actually to act, no? As a defense lawyer dahil sila ay mga judge o mga hukom, no? No, parang ganoon. Pero meron yan mga ka-wonder. So after nyan, sa pagboboto na ang Senado pagkatapos ng proseso na yon. Ang boto ay either conviction or acquittal. So pagkatapos ng trial, boboto ang Senado, requirements para ma-convict, ilan? Kung ang impeachment sa Congress ay 1/3, sa Senado naman ay 2/3, no? So 2/3 ng lahat ng senador ay kailangang bumoto ng guilty. Kapag ma-convict si Sara, ano mangyayari? Tatanggalin siya sa pwesto bilang Vice President. At maaari din siyang ma-disqualify mga ka-wonder sa anumang public office, yung sinasabi nilang perpetual disqualification. Siguro aapila yan. Pero kung malakas ang ebidensya, wala na siyang magagawa. At kapag ma-acquit naman mga ka-wonder na wag naman sana panalangin ng mga pro-government, no? Mga tilaw, pink at anti-Duterte, wag naman sana. Kasi mananatili siya sa pwesto. At hindi na muling mai-impeach sa parehong kaso, no, sa loob ng 1 taon. Dahil nga doon sa sinasabi nating 1-year bar rule. No, nakaban ka for 1 year. So after 1 year mo na naman siya ulit i-impeach. Pwedeng same case, pwedeng another dagdag. Ano? So yun nga, mga ka-wonder. Kaya talagang kailangan matanggal si Tito Soto mga ka-wonder sa impeachment trial. Kaya nga itong mga grupo ng mga file ng complaints ay mga madre, pare. Ang iba ay member ng Integrated Bar of the Philippines, mga civil society, mga sectoral aktivista. At yung reklamo nga isinampa noong February 9 dyan sa House of Representatives na inendorso ni Congressman Laila de Lima na ang abogado nila ay si Attorney Armando Ligutan. So yan po, the same thing yung pinasang kaso dahil hindi pa yan nalulutas. Yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, plunder and malversation, political destabilization, sedition, and insurrection. Yun po yung mga kaso niya na talagang ka-impeach. At yan po ay aalamin kung sufficient in form or sufficient in substance din dapat. So yan mga ka-wonder ang dahilan. At good thing hindi na-impeach si Tito Soto. At sino nga itong hindi pumirma? Ang pagkakasabi diyan ay si Bongo hindi pumirma.
para ma-oust o maalis si Tito Soto bilang Senate President para ma-control na naman nila. Comment down below mga ka-Wonder kung meron kayong opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang mga viewers and subscribers. And please share this video para malaman nila kung sinong yung missing link at hindi nga ito bumoto at bakit kailangan maalis si Tito Soto sa kanyang posisyon. And of course, subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder, God bless.